Nagulantang ang publiko matapos kumalat sa social media ang isang umano'y maselang video ni na Pangulong Kuting Jr. at First Lady Kokak. Sa nasabing video may kita umanong nasa impluwensya ng ipinagbabawal na gamot ang mag-asawa habang nasa pribadong lugar. Ang nasabing video ay mabilis na nag-viral dahilan upang magdulot ng matinding diskusyon at galit mula sa taong bayan. Bagamat nananatili pa rin tahimik ang Malacanang sa isyong ito, ilang ekspertong nagsabing ang video na ito ay maaring makapagpadulot ng mas malaking krisis sa administrasyon. Ayon sa mga kritiko, kung mapapatunayan ang pagkakasangkot ng Pangulo at unang ginang sa paggamit ng iligal na droga, ito ay hindi lamang isang personal na iskandalo, kundi isang malaking dagok sa kanilang panutungkulan. Nananawagan naman ang oposisyon ng agarang imbestigasyon upang malaman ang katotohanan sa likod ng mga kontrobersiyang ito. Patuloy na hinihintay ng publiko ang magiging tugon ng Malacanang sa isyong ito. Samantala, ang mga mamamayan ay nananawagan ng accountability at hustisya kung mapapatunayang may katotohanan ng mga paratang. Habang lumalalim ang kontrobersya, mas tumitindi rin ang panawagan para sa pananagutan at pagbibigay linaw sa nasabing iskandalo. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Floor po yan ginawa Bumaba po ako ng second floor. Ang second floor ng headquarters ay restaurant, kainan, canteen. Canteen yan, naalala ko yun. Yes, canteen. So pagbaba ko doon, dahil magkakape ako, sinalubong ako ng isang staff sa loob ng HQ. Ang sabi is, Miss Pebbles, pinalalabas na po lahat ng hindi taga-HQ. Meron pong utos order po sa amin. Nagulat ako. Sabi ko, ano sabi mo? Ano po, pinalalabas na po ang lahat ng hindi taga-HQ. Sabi ko, bakit? Dahil sa nanalo na si BBM. For what purpose yan? For security daw. Ano kala sa akin? Terorista. Sabi ko, visit kayo. Hindi ko lang matandaan yung mukha ng babae. Pero sinabi mo talaga yun. Ng umot at unan. Nung Yeah. host ako kagabi sa Bilangan. Tapos ngayon, palalabasin nyo ako. Hindi ba pwedeng magkape muna ako bago nyo ako palabasin? Mga putang ina talaga. Sabi ko, nung hindi pa kayo nananalo, labas-pasok ako dito. Yeah, tama. Diba? Labas-pasok ako dito. Eh di sana kung meron akong masamang gagawin kay BBM, nung umpisa pa lang, ginawa ko na. Kaya nga. Baka utos ni... Diba? Tapos galit na galit ako. Pumutok. Iba ako pag pumutok. Anong ginawa mo pa ng mother? Talaga ako, buti diba? Hindi mo ginornog yung HQ. Tinalakan ko talaga sila. Buti nga, hindi ko pa na video Okay. Mahayop. Hindi lumabas ako. Minessage ko si Sas. Magkasama kayo. Yeah, oo. Sabi ni Sas, pumunta ka rito. Kasama ko si Palangga kasi bukas uuwi na siya ng US. Diba? Malayo pa lang ako. Siguro, mga... Isang habang pa lang yata, sumisigaw na ako, putangin na mga yan, pinalabas ako ng HQ. Porkit nanalo na, pinalabas doon. Naalala ko yun. Talagang, ano to? Bakit ganon? Yeah. Alam mo yung, May 9. Nagpagod ka sa actually, ikaw yun, man. Ako, April. Nagpagod ka ng rally, campaign. Alam niyo mga palangga, the reason why na-admire ko si Mother Pebbles kasi hindi talaga kami close ni Mother. Hindi kami close. Na-appreciate ko at bit-bit ko yun, Mother, hanggang dito sa puso ko yung ginawa mong kabutihan sa akin. Kasi nga, nagalit din ako, di ba, nung April na... Isa ticket. Putang inang yan. Imagine, may kasama akong cameraman para i-cover yung mga putang ina nila. Tapos ang pinangakuan ako 2 ticket. Tapos 1 ticket lang. Sabi ko nga, hindi na ako attend. Sa loob-loob ko lang yun. Buti na lang. Andan si Mother Pebbles, di ba, nag-uusap tayo. Sabi ni Mother. Kasi actually, wala silang karapatan palabasin ako sa HQ. Humina ka, Mother. Humina ka. Humina yung boses mo. Hello, da? Ayan. Okay, go. Ayan.
wala silang karapatan palabasin ako dapat noon sa HQ. Dahil staff ako sa 6th floor sa OFW office kung saan tayo unang nagkita. Oo. Staff ako doon eh. Member ako doon. Tapos, kaya dalawa yung yung invitation. Sabi ko kay Maharlika, meron pa akong isa dito. Kunin mo sa'yo na, ibibigay ko sa'yo. Oo, kaya doon ko siya na-appreciate. Talagang sabi ko, wow! Kaya sabi ko, kasi dapat hindi na talaga ako mother ate. Tsaka galit na rin ako. Oo, galit siya. Galit na siya. Sabi ko, umuwi pa ako dito. Hayop na mga ito. Doon, nakwento ko na yun sa mga palangga ko. April pa lang yun. Actually, nakaramdam na rin ikaw noon. Nakaramdam na tayo noon. Nakaramdam na ako. Saka ito pa, may isa akong sasabihin sa inyo na eto ngayon lang din maririnig. Nung campaign sa Tagaytay, 3 campaign yun eh. Nung isang araw, 3 campaign yun. Tagaytay, Tres Martires, and isang part pa sa Cavite. Nung pagdating namin sa Tagaytay, kasama ko si Joe Smith Medina, nakasakay kami sa kotse ni Pinky Romualdez. Ano nangyari doon? Hindi ko yata alam. Habang nasa loob, as in, magkakadikit talaga kami. Isang malaking nasa loob kayo ng kotse, okay? Hindi, nasa rally na, campaign. Rally, okay. May stage na, tapos nandun yung mga tao, naghihintay na. Tapos may isang room sa taas, sa Tagaytay to ha, isang malaking venue siya, parang basta isang malaking room. Tapos nandun yung mga yung mga matataas na tao, mga konsehal o mayors or what. Mga matataas na magnanakaw. Okay. Tapos nakaupo dun si Sara, saka si BBM. As in, malapit ako. Nandun ako talaga kasi di ba lahat naman ang access ko VIP. VIP, oo. Ngayon, tapos the afternoon, nagsalita muna sila dun sa matataas na tao bago sila pumunta dun sa mabababang tao. Ganon. Alam mo naman yan sa ganyan, kailangan sila mataas, tayo mababa. Okay, go. Nakakita ako ng abutan ng pera, hindi ko ma-video kasi nakatingin sa akin yung kasama namin. Wow. Gaano kadami pera? Inaabutan ng sobrang puti. Yung mga tao? Yung dun sa matataas na tao. Sa matataas na tao. Okay. Sino nag-aabot? Naalala mo? Oo, si Pinky. So siya yung nagbabayad ng time na yon. Gusto kong i-video, pero kasi iba yung abutan na, eto pang merienda nyo. Iba yung abutan na kinukuha sa bag tapos mabilis ang inaabot. Iba, alam mo yung ganon? Para mga magnanakaw. Oo, alam mo yung ganon? Na pinupuslit. Oo. Iba kasi abutan na, ito, papabahala ko sa ito, pambili nyo ng soft drinks. Mamaya, pambili nyo, kain pamilyan nyo, after ng gato, ganyan. Saka, ang daming inabutan eh. Actually, mayroon akong naalalang kwento na, syempre mga kaibigan tayo dyan sa HQ, no? Huwag na natin sila pangalanan. I don't know kung sa dami ng ni-reveal natin dito, na one time, nag-uusap kami, nasa Amerika ako noon, mother, during the campaign. So nandoon siya sa HQ na nagkukwento na ito nangyayari, hanggang sa nakita niya sa bintana na mayroon daw pumasok na sasakyan, tapos may dala-dalang backpack pa, basta bag. I'm not sure kung anong klaseng bag. Tapos bumagsak at punong-puno ng paldo-paldong pera. Okay? At ibinigay daw yon kay Lisa Tanas. Well, I think that is campaign money. Campaign naman yun siguro. Campaign money na for sure hindi dineclare yun. Tawag dito, hindi talaga nawawala ang bigayan pagdating sa eleksyon. Pero, hindi ko kasi bet yung ganon. Yeah. Hindi, ang masakit doon, mother, yung ibang nagbigay sa kanila na tumulong o inutangan ni Lisa, tinarantado niya din. Para maintindihan mo kasi yun. Ang dami pong nag-message sa amin, galing pa sa iba't ibang malalayong lugar na nagbigay ng mga libo-libong t-shirts, tarpaulins, lahat-lahat. Ang daming binigay sa kanila ni isang message, wala na po silang natanggap ngayon. Ito ikwentuhan natin to, mother, na cool lang na ito yung mga nangyaring na witness natin. Kumbaga binabalikan natin. 'Di ba? Ito yung mga na-experience natin na tingnan mo, kahit balikan niyo yung video ni mother, video namin, isa pa rin yung statement namin.
Hindi nagbabago. Hindi nagbago, yun walang nangyari. dagdag, walang bawas. So, yeah. Grabe. Hindi kami nalilito kasi hindi naman kami nagsisinungaling. Yeah. Kasi pag sinungaling ka, paiba-iba ka ng statement. Pag sinungaling ka, pupunta ka ng London, tapos tatahimik ka na. Or Correct. pag sinungaling ka, habang nagla-live ka, kumakain ka ng pansit canton. Ganun ang mga sinungaling. Nagpapanggap ka na kunyari, wala kang pera, may hirap ka. Pero yung pala nananalo ka sa loto every day, every other day. Oo. Tapos eto na, tuloy na natin yung kwento sa kanya. After that, okay. Nung sinend niya na sa akin na I treated you as a friend, ang sagot ko sa kanya doon is, I treated you as a family. Kay Singkong Duleng, wala kayong binigay sa akin. Hindi ako nang hingi ng bayad sa inyo kasi bukal sa puso ko yung pagka-campaign sa asawa mo. Yeah. Pumupunta ako ng malayong lugar, nagpunta ako ng Cebu, ng hotel, sarili kong pera lahat yan. Kaya malakas po yung loob ko na magsalita sa kanila dahil totoo naman na kahit Singkong Duleng, wala po silang ibinigay sa akin. Pero ako pa po ang nagbigay ng burger sa kanila. Yeah. Ako 'di ba, tsokolate. M&M. Yung M. Yung na minsan kapag may kampanya, nagdadala po ako ng mga burgers, yung pula and green, pinamimigay ko po yun sa mga nagrarally, sa mga sumusuporta. Wala pong bayad yun, libre po yun, bukal po yun sa puso ko. Miss Lisa Marcos, bukal po sa puso ko yun. Pero sana, alam mo yung ibig sabihin ng gratitude. Yeah, gratitude. English yes, English yan, mother. Mabuhay. Hi, dear. This is Pebbles. I hope that you know what is the meaning of gratitude. Yeah, wala silang ganon. Hi, dear. Hi, dear. You know, I can't answer you in my phone because the internet here is very weak. Ganun, may mga ganyan pa yung video sa I cannot answer the phone. Mother, dapat ganito, I cannot answer the phone because the internet here is very weak, like my husband. Oo, like my husband is very weak. Very weak, very kuting. Diba? Diba? Sabi, I treated you as a friend. Tawa naman yung mga palangga sa atin. Pasensya na palangga, hindi ko masyado alam mo, organic yung usapan namin ni Palangga. Talagang totoo kasi na hindi kami close. Hindi talaga tayo close, mother. Kaya lang, at ito pa, ikukwento ko pa. O, sige, ikaw na. Okay, ikaw. Sasabihin ko sa inyo, kung ano man yung mga pasabog ni Palangga, kung ano man yung mga pasabog ko, alam niyo ba na hindi kami nag-uusap? Yes, hindi talaga. Hindi kami nag-uusap. Hoy, ano yung pasabog mo? Hoy, sino yung mga puting? Wala kaming ganun. Hindi kami parang katulad ng mga dugyots na organized sila. Magiging start yan ng pag-aaw. Yan yung nangyayari sa DDS dati. Nag-aanuhan sila. Dahil may grupo-grupo na, nagkaroon na ng inggitan yung ibang grupo, meron yung isa, ayaw magpatalbog sa isa. Tapos di ba yun nga yung nag-away kami ni Bruce, nag-away si Bruce, saka si Tipi, saka si nagkagulo-gulo sila. Yun yung ayoko. Kaya maganda yung relation natin ngayon kasi kanya-kanya tayo. Pero ang common goal, ihubaran si Satanas. Yes, yan ang common goal natin. Dapat dun sa mga DDS vloggers and yung mga vlogger na nagalit kay sa administrasyon ngayon. Hindi tayo dapat mag-away-away. Dapat magtulong-tulong pa tayo. Magtulong-tulong kung paano sila mapabagsak. At saka wag tayo mag-inggit na dahil si ganito, si Pebbles may alam na ganyan, si Marlica may pasabog. Gusto nyo ba magkaroon din ng death threat katulad ko? Maingit kayo sa death threat. Nandito sa Pilipinas, ang dali-dali nila akong dukutin anytime, pero try nyo lang. Oh, kaya nga. Sprayan ko kayo ng mouth spray by Pebbles. Ay, promote mo yung mouth spray mo, dali! Ayan, mouth spray yan ang product ni Mother. Yan ang bago kong product ngayon. Ang mouth spray, fresh mouth spray by Pebbles Chururut. Para sa mga hiningang nagpupulburon, after nyo pong magpulburon, i-spray nyo lang po siya ng 2 beses. Kahit isang beses lang. Oh, wow. Fresh breath na uli. Napansin nyo ba yung hikaw ko? Ninakaw ko yan kay Imelda. Hindi, Imelda kasi pangalan ng lola ko. Okay. Akala ko. Ayaw niyang ibigay sa akin, so ninakaw ko na lang. Okay. Ay, nako, nakakaloka, Mother. Pero gusto ko sabihin sa mga nanonood kung paano ko talaga na-appreciate na
na even though wala tayong pinagsamahan bago tayo mag-usap, talagang na-appreciate kita nung binigyan mo pa ako ng coin ni Kuting na gusto ko lang itapon. Ayaw ko, nandiyan pa kalat-kalat. Itapon na natin. Siguro, nung nakita ko yun, natawa ako. Sagot ng ina. Ganito yung pagod namin. Tapos, di ba, ano pa tayo? Twinny pa tayo ng inauguration. Pareho tayo ng damit. I know. Pareho kaming damit. Hindi naman tayo nag-usap. Hindi naman tayo nag-usap, di ba? Pareho kaming damit ni Palangga. Hindi kami nag-usap. Natawa ako. Para tayo mag-ina talaga. Para tayo mag-ina. Para tayo mag-nanay. Pareho tayo ng damit. Yeah. Tapos, alam mo ba, Miss Lisa Marcos, kung magkano yung bili ko dun sa damit? 16,000 pesos po. Oh, di ba? Hindi ko yung pinatili kay Abel. Kasi yung kay Abel, di ba? Yeah. Dun sa... kay Maharlika kasi kay Abel. Yung sa akin, hindi. Ako naman kay Isabel. Isabel. No, hindi. Gusto ko lang kasi malaman ng mga palangga natin. Kasi ang dami nanonood sa atin na kung gaano kakatunay na tao. Sabi ko, kahit hindi tayo magkaibigan, naramdaman mo kasi mga kababayan yung wala akong ticket. Sabi niya, Palangga, di ba, akalain niyo ba na ang isang Maharlika na sinasabi ni Lisa na loyalista sa lahat ng mga loyalista kakilala niya, ginanon nila, hindi nila binigyan ng dinorobo yung ticket, hindi ka nabigyan ng, tama ka, yung pagiging, yung gratitude or being grateful. Wala talaga. Oo. Tapos, nagkabigayan ng ulo ni Kuting, yung parang piso. Wala na naman ako. Sabi ko, Mother, saan mo kinuha yan? Si Mother, binigyan ko rin na Alicia. Binigyan ko rin siya talaga yung Ayan, ito. Kaya hindi ka talaga nagdalawang isip, Mother. Oo, saka hindi. Sa alam nyo, maski yung sa pamimigay ng mga t-shirts and tarpaulins ng time ng eleksyon, kapag merong hindi naabutan, kunyari na ipamigay ko na, nakapila yung mga tao nun sa Tondo, pinamimigay ko sa kanila, tapos merong hindi naabutan, yung ang bigat sa dibdib. Totoo yun. Kuya, promise, balik kayo dito bukas, bibigyan ko kayo. Bibiyahin na naman ako, pupunta na naman ako ng HQ, kukuha na naman ako ng maraming tarpaulins. Sarili ko po yung Grab ko, ha. Hindi po ako nanghingi sa inyo ng pamasahe. Grabe, ano? Grabe ang pagbubudol sa atin. BBM and Lisa, just to remind you po, ha, sarili ko po yung pinamasahe ko lahat-lahat. Walang hiya, walang utang na loob, mga hinayo. Well, hindi naman tayo nanghingi ng kapalit, pero sana man lang ginawa nila yung mabuti sa taong bayan. Tignan mo ngayon, 'di ba? So, yun lang naman yung natin. Hindi naman tayo naniningil kasi bukal naman sa loob natin yun, Mother. Kaya nga lang, mga walang jutang na loob, mga jutang gin na. Oo, okay na yung kahit nga awayin nyo kami, basta nagtatrabaho lang kayo, saka hindi nyo pinabayaan yung bansa, kahit awayin nyo kami ni Palangga, okay lang sa amin. Yeah, as long as 20 pesos ang kilo ng bigas, nakakabili kayo ng... ginagawa mo yung trabaho mo bilang presidente. Walang problema. Tapos walang giyera, hindi yung katulad nito. Ay, teka muna. Diyan ako natatawa opinion yung giyera. Na yan, eh. Sige, anong opinion mo yan dyan sa paghahagawa, Mother? Kasi gusto ko yung opinion ni Mother. Napakasimpleng opinion. Okay, go. Yung putang inang, ano ba yan? Anong tawag din? Scarborough? Ano ba yung... Scarborough Shoal, yung pinag-agawan tubig. Yung pinag-aagawan nila. Okay, yun na lang. Go. Hindi nga ako nakatikim ng maski isang isdang na bingwit nila dyan, eh. Tapos isasama nila ako sa gera. Di ba? Kayo ba? Nakatikim ba kayo ng mga nakuha dyan? Kanino ba napupunta yung mga nakukuha dyan? Natikman nyo ba? O kung meron mga nahuli dyan or yung mga langis na nakuha dyan, napakinabangan ba ng mga Pilipino? Tapos ngayon, isasabak nyo kami sa gera, dinamay nyo pa kami. Ang tagal-tagal kong nabuhay sa 54 years ako dito na hindi ko man lang hindi ko nga napag-swimmingan yan. Okay lang ina yan. Tapos, ang nakakaloka pa, yung mga pangako ni BBM ng eleksyon, isa yan sa yung China Sea na yan, na hindi magkakaroon ng gulo. Yeah, natama yon. Bakit yung mga pinangako niya, hindi niya tinupad? Yung mga hindi niya pinangako, at yung ayaw niya, yung mga ginagawa niya. Yung mga illegal yun, yung mga ginagawa niya. Di ba, gago lang. Ang pinangako niya, yung 20 pesos na bigas, hindi naman natupad, tumaas. Mga tapos kuryente, walang gera. EDCA, gera. Yeah. Mother, kumusta na nga pala muna yung mga sitwasyon dyan sa Tondo?
Ay, naku, maraming ganun sa kanila condo. dito. Anong na yung mga hinaing ng taong bayan? Walang pagbabago. Lalo lumala. Diba? Yung mga matatandang nagtitinda pa rin dyan sa Divisoria, andun pa din. At mas lalo silang nahihirapan kasi ang mahal daw ng mga gulay. Mm-hmm. Grabe, kawawa talagang buhay sa Pilipinas. Yung mga nagtitinda ng bigas sa Divisoria, maawa ka talaga sa kanila. Ang dami nilang hindi namin expect na ganito yung sana pala si Isko na lang yung binoto. Which is ako din, sana pala yan ang sabi nila. binoto ko na lang yung kalugar ko kasi kalugar ko si Isko eh. Mm-hmm. Wala, nabudol tayo eh. Pero at least, sabi ko nga, siguro inadya ng Diyos na makita natin para no more Marcos. No more Araneta. Parang gano'n. Inadya ng Diyos na para siguro kung hindi siya naupo, nag-aaway. Tayong dalawa pa talaga yung lumaban, no? Ay, no, tayong dalawa yung talagang talakera. Yung kami talaga yung kakampi, kami talaga yung lumaban. Yeah. Tsaka ikaw scholar ka, may history ka eh ng Marcos. Oo, scholar kasi ako ni Apulacay. Kaya ganyan ka eh. Kumakanta po ako sa Malacanang nung bata ako, yung Manila Cathedral Boys Choir. Kumanta ka nga, Mother. Sample ka muna. Kumanta ka nga ngayon. Anong kinakanta mo doon? Ang unang nang si ahas ay madulas, isang bukol ang lumabas. Ang sabi niya, I flew like daw, pero hindi nakatakas sa mata ng puting ahas ni Palangga. Yeah! Ang galing. Impromptu yan. Parang impromptu yung ko. Impromptu yan, Mother. Di bale. I hope, sabi ko nga, baka bukas makagawa rin ako ng sarili kong passion. Tignan natin. Diba? Anyway, Mother, nakakatawa. Madaling gumawa ng mga lyrics kapag totoo yung sasabihin mo. Sa totoo lang, madaling gumawa ng lyrics. Madali. Yeah. And watch out po for the Puksa Era. Sa susunod, sasama po namin dito si Attorney Trixie, which is marami ding dapat sabihin dahil nakita nyo naman kung paano siya tinarantado or binakfight para maalis sa Malacanang. And si Sas, ang sabi niya is, Nay, medyo busy po ako pero mag-guest po ako sa inyo kapag may time ako. Sige. At magsasalita rin, sasama po ako dun sa kantok natin. Kaya masaya to yung 4 kaming mag-uusap sa. Yeah. And sana, kapag wala si Sas, pwede si Attorney Glenchong or kaya sila. Pwede naman, pwede naman. No? Para mas masaya. Yes, yung cool-cool lang, yung mga experience natin. Kasi tayo talaga yung pwede magkwento dahil tayo yung part ng campaign. At nandoon tayo, di ba? So, marami na rin pong kasama ko dun sa Ensaymada Vloggers na kasama na ngayon. Nakita ko sila nung laban para sa laban kasama ang bayan. Nagulat ako, lumapit sila sa akin, Madam, sabi ko, hoy, bakit nandito kayo? Ay, hindi na rin kay BBM. Hindi na ba kayo matagal na. Okay. Matagal na kami. Sabihin marami na nagising. Mother, may 4 na malalaking loyalista group na gustong magsama sa malalaking rally na ayaw bigyan ng permit sa Bulacan at sa iba pang mga lugar. So yun ang kapag daw ay hindi sila nabigyan, talagang mag-aaklas sila ng bonggang-bongga sa kalsada. Umpisahan na natin yan. Sa mga nanonood po sa amin ngayon, actually hindi naman namin kailangan sabihin sa inyo kung ano po yung na-experience namin ni Palangga. Pero alam ko na nararamdaman nyo ngayon yung hirap ng buhay. Yeah. Yung hirap ng buhay. So sana magising na kayong lahat. Hindi na namin kailangan pang ikwento kung ano yung na-experience namin. Ang kailangan nyo po ngayon is tingnan kung ano yung nararamdaman nyo, kung nahihirapan ba kayo ngayon sa pagbabudget ng pera nyo, kulang ba yung sweldo nyo, pambayad ng elektrisidad, pambili ng bigas, tubig, ganyan. Yan lang po yung oras para gumising kayo. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!